papatagalin. Ito yung tatawagin ko po, yung top 3 natin. Alright, kumita po ng 97,779.60. Bata po at ang gwapo pa. Siyempre. Alright, so ito po, college undergraduate, yung background niya at black sheep sa family. May ginawa ko kaming present, dito, ipapakita namin kung ano yung past niya at mamaya magsalita. So, ito na po, Dave Erwin Buhok. Eskwela to, dito enjoyable. Konting aral lang, konting bulakbol. Dito nang lahat, madaldal at bulol. Dito na nga, school bukol. Yes, school bukol. Yes, school bukol. Hanggang sa umuwi, mula pa sa roll call. Lahat ay magulo, but okay lang, it's cool. Dito ay terrible, dito'y buhol-buhol. Ito na nga, school bukol. Yes, school bukol. Yes, school bukol. Alright there. School, school, school bukol. 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 Sa school namin ay sigurado ka sa happening at sa katatawa. Sigurado ang mga pabongga, ang di lang sure ang pagpasa. Yes, school bukol. Yes, school bukol. Alright, ma'am, take it away. Yeah. Swing it. Shake it. Ah. Yeah. Yes. Eskwela-kwela to, dito enjoyable. Konting aral lang, konting bulakbol. Dito ng lahat, madaldal at bulol. Dito na nga, school bukol. Grabe, first time ko na ganito. Ayan, game. Hi! Ayan. Ayun, my name is Dave. Ang background ko po is, ako, undergrad. Kumbaga, 7 years po ako sa college. Nung una is nursing po ako. So, nag-shift po ako kasi po, dati po yung nursing is laos na. So, may bago naman ngayon, nag-tourism po ako ngayon. So, nung nag-aaral po ako, kumbaga, nung nag-aaral ako, kumbaga, hindi ako nag-aral, hindi ko pinagbitayan yung pag-aaral ko. Kumbaga, lang ako. Kumbaga, masipag lang po ako pumasok sa computer shop. Ayan, kadyamin ko po si RJ. Ayan, siya po yung kanina nagsalita po ng, ano yun? Nung sa Ragnarok game yun. Tapos po, ayun, kumbaga kasi po before is wala po akong pakialam sa tuition, yung mga binibigay sa akin ng magulang ko. Kasi po actually yung background po ng magulang ko is, yung dad ko po is seaman, then yung mother ko is a businesswoman. So ako naman, kumbaga, hindi ko naisip kasi lahat ng binibigay nila sa akin, lahat ng gusto ko binibigay nila sa akin. Kumbaga kasi nag-iisa lang akong lalaki. Then kumbaga, nung time na yon is member po ako ng www.cod.com.ph. Meaning po nun is walang-wala, care of daddy, care of mommy, panahingi. Tapos po, yun. Until one time, may nag-invite po sa akin, friend ko po, nagna-network po siya. Nung una po, in-invite niya po ako. Kumbaga, hindi ko po siya pinaniwalaan kasi po, sino lang ba siya dati? Siyempre, nagkasama ko sa game. Kasama ko sa gaming. Kumbaga, sabay nag-ship siya ng negosyo. So, ako naman, hindi ako naniwala sa kanya. So, pinagpatuloy na yung ginagawa na. Tapos, after a month, nagkaroon siya ng resulta. So, eto nga, hindi ko malimutan dito eh. Kumbaga, paglabas ko ng bahay, siya naman is palabas din. Kumbaga, sinabayan niya ata ako nun. Tapos, nung naman, nakita ko siya, tinanong ko siya, sinabi ko, oy bro,
bagong kotse sa iyan, sinabi na, oh, saan mo nakuha? Sabi niya sa network marketing. Ah, talaga? Tapos nung papaalis na siya, nakita ko, syempre, na-rev na. Tapos habang papalayo siya sa akin, nakita ko, sabi ko, ay grabe. Ganun pala yung power na network marketing. Sabi ko, nung time na yun, is grabe, nanakit yung mata ko. Kasi ako yung isa sa mga nagdi-discourage sa kanya, hindi na kaya kasi sino ba naman siya, di ba? Ayun, kumbaga, yun yung si RJ yan, siya, pinapasalamatan ko siya dahil sa yan. Kumbaga, kung bakit na nandito, ba't ako nag-network. Ayan. Tapos yun, nung kumbaga, nung gabing yun, hindi na ako makatulog, syempre, yung kaibigan, kumbaga, na-feel ko na na napag-iiwanan na ako kung siya is, nag-iba na ng landas kumbaga ako, andun pa rin. Kaharap ko pa rin yung keyboard, tapos kaharap ko pa rin yung mga friend ko sa gimmick, yun. Tapos nung time na yun, kinabukasan, siya naman yung inabangan ko. Kumbaga, tinanong ko siya kung paano na nagawa yun. So, tukat na lang story short, nagpa-member ako sa kanya. Sabi ko, sige bro, pagtulungan na. Nung una, ginagawa ko tong business na to, grabe, sobrang hirap. Kumbaga, hindi pa kasi nababadoyan talaga ako. Pero nung tumagal na, yung mga ini-invite ko yung family ko, sinabi nila, hindi ko daw kaya kasi alam naman nila yung ugali ko, di ba? Kumbaga, hingi lang ng hingi, tapos yung gano'n, tapos, ayun. Ayun. Kumbaga, ayun. And after na, ayun, dinidiscourage nila ako, tapos, yung mga friend ko, sinabi, hindi ko daw kaya. So, tumatak sa isip ko, na-realize ko rin na, kung di ito gagawin, syempre, kung babalikan ko yung before na panay online game, syempre, di naman tayo bumabata, di ba? Kumbaga, tumatanda tayo. Ayan, kumbaga, na-realize ko rin na, siguro masarap yung feeling na habang bata ka pa, kumbaga, hindi ka na naging dependent sa magulang mo, hindi ka na nahihingi. Kumbaga, nagkakaroon ka ng resulta. Kumbaga, nagkakaroon ka ng sarili mong pera. Tapos sinabi ko sa sarili ko, one time na magkakaroon din ako ng sarili kong sa akin, mismong pera ko. Kasi iba pala yung yaman na magulang, iba din yung sa akin. Kumbaga, yun yung gusto kong mangyari. Tapos nung tumagal, kumbaga, sa dating company yun, nagka-resulta. Tapos ngayon, nagpapasalamat ako sa mga nag-mentor sa akin sa ganitong business. Unang-una, si Coach Rocky at saka si Ap Christie. Yan, sila yung mga palakpak. Yan. Then, tapos yung yun, ginawa ko na, minentoran nila ako. Tapos yung mga mali kong ginawa, tinama nila. So ngayon, yung pagiging masipag ko sa online game na nagpupuyat ako, kumbaga, minsan hindi pa nga ako makain, nilipat ko lang po dito sa iWon. Tapos ngayon, kumbaga, hinataw ko na lang siya ng hinataw. Tapos, hindi ko na alam na in 1 month, ayan, ginawa ko yung business, nagkaroon ng kumbaga, nakabili ako ng sarili kong brand new car. Ayan, na 2015, Honda City. Ayan. Thank you sa pagme-mentor nila. Kasi ganito pala sa ganito negosyo, kung walang naggumagabay sa'yo, mawawala ka talaga. Eh, thankful ako, nakilala ko sila. Kumbaga, may purpose po talaga. Ay, tapos pinapasalamatan ko po rin po yung BDO, sila Up Charles. Ay, pinapasalamatan ko yung BOD. Ayan, sila Up Charles. Ayan, sila Up Charles, sila Vice, si Vice, Dennis Villarosa, at si Anthony, yan, sila Jun Agaraw, yan. Kasi binuo nila tong iWon. Kasi kung walang iWon, kumbaga, baka ando doon pa rin ako sa kabila, wala pa rin, kumbaga, mahirap pa rin, kumbaga. Iba po talaga yung pag nauna ka. Dito ko lang po naranasan. Kasi ganito po yan eh. Ang iWon po is parang MRT po yan. Kumbaga, pupunta yan sa harap mo. Di ba, magbubukas siya, tama? Kumbaga, nasa sa'yo na yan kung papasok ka. Yung MRT nagre-represent na opportunity. Kumbaga, nasa sa'yo na yan kung papasok o hindi. Pero with or without you, magtutuloy-tuloy yung tama. Kumbaga, maganda dito is sumama na kayo ngayon. Kasi kung di kayo sumama, pag-iiwanan kayo, tama? Yan. Yan. Kumbaga, ito lang, last. Kumbaga, sa iWon po kasi is, ang gagawin nyo lang dito is try lang naman eh. Kasi di ba, paano malalaman na masarap yung pagkain kung di mo titikman, di ba? Paano malalaman na magkakaroon ka ng anak kung di mo
Susubukan, tama? Paano malalaman na maganda pala yung iWon kung di mo itatry, tama? So, yun lang naman yan sa try. Kumbaga, ano lang naman dito kumbaga, lahat ng bagay is my purpose. Tama? Naniniwala ba kayo doon? Kasi kung dito para sa inyo, baka papunta pa lang dito or ini-invite pa lang kayo ng nag-invite sa inyo, baka papunta pa lang sa office, nadapa na kayo or something. Pero safe and sound, nakapunta kayo dito. Ayun, yun na po. Wala na po akong sabihin. Thank you po. Yeah. Alright, bigyan mo yung palakpak. Okay, so ngayon, tatawagin po natin yung top 2. Yung top 2 po natin, amoy durian pa po. Kasi bakit? Galing po ng Davao City. Alright, sinating papatagalin. Ay, grabe guys. Alam niyo yung kinita? It's 122 and 907,000. Sa 3 weeks, halos pa lang po yan. So, papakinggan po natin, Mr. Marlon Saveron. Thank you, Ma'am Christy. Pwede palakpakan po, Ma'am Christy. Good evening, Iwan! Ang hina po. Good evening, Iwan! Ay, mula lumakas. So, anyway, ayaw kong palagpasin to kasi nandito po ako sa harap. Picture taking muna tayo. Okay? Ayan, tapos na po. Anyway, Marlon Saveron, dating empleyado po ng isang mall po ng Davao. Pamilya po ba sa Davao? Okay, sino po nakapunta ng Davao? Wow, palakpakan yung mga nakapunta ng Davao. Tama po yung sabi ni Ma'am Christy po, amoy durian pa po kami. Kaso nga lang, pumilo po ang dinala namin. Anyway, dating empleyado po. Pero good news po, nag-resign po ako. Bakit po? Ayaw ko ng may boss. I'm not against employment, guys. Kaso nga lang, nigulong ng bisikleta, hindi po ako makabili. In 11 years po, regular, sa isang mall. By the way po, high school graduation lang po ang narating ko. Kaya kung may English po ako dito na medyo matapang at medyo, okay lang po yon. Bakit po? English is good but we need cash. Anyway, share ko lang po bakit ako napunta dito, galing empleyado po. Bakit po? Napunta po ako sa isang network marketing. Akala ko po, totoo na. Ayaw kong banggitin, first quadrant yon. Okay, pamilya po ba? Okay, pang 18 company ko po to. Okay, kung may experience guys, doon na kami. Kaso nga lang, walang leadership po. Walang nagko-coach, walang nagbi-mentor po. Dumating sa punto, guys, grabe, walang-wala na po ako. May nag-text po sa akin po, ma'am sir. Grabe po yung pagka-text. Bro, kumusta ka dyan? Kung sabi ko, 5,000 po yung per week ko. Sabi niya, 1/4 lang po yan sa tax ko po. Challenge, hindi. Challenge po. 20,000 per month ko po sa isang wheatgrass company. Pamilya po ba? Okay. Okay. Doon po ako. Nagtagal po ako doon for 6 months. Kahit pa paano kumita naman, pero maliit lang po. Ang 20,000 ko per month doon, good news po sa kanya, 1/4 lang po sa tax po niya. Okay? Good news guys, nag-resign po ako doon. Ang kagandahan po, may isang opportunity dumating sa buhay ko. Ang pangalan po ng opportunity na yon, doon po kami galing, M Global po. Okay, yung nagmi-mentor po sa akin, sabi niya, bro, tingnan mo nga ulit yung M Global. Sabi ko, kung titingnan ko yan, baka may mawala na naman sa akin. Kasi pang 17 nga eh. Tama po ba? 16 company po, walang-wala po. Sabi niya, walang wala sa'yo. Bakit po? Dati ka nang walang-wala. Good news guys, sinubukan ko. After 1 month, naka-invite po ako ng 101 katao, networker po. Good news, walang sumali na maski isa. Ang daming discouragement po. Bakit po? Iba pala ang mga networker dati sa Davao. Imagine mo, hindi pala sila mahilig sa matagal na company. May idea? May idea po. Pangalan po sa nagmi-mentor sa akin. Walang iba po. Our coach and our mentor, our chairman, VP of Marketing in Mindanao, June Agaraw. Pwede palakpakan po? Kung hindi dahil sa kanya, hindi po ako magka-resulta. In 1 year and 6 months, kahit papano, kumita naman ako ng 2,091,000 in 1 year and 6 months. Galing habal-habal driver po ako. Alam mo yung habal-habal driver? Yung motor? O sa English daw, motor jack. Okay, joke lang po. Anyway, sinubukan po, ayan po nagka-resulta. Galing sa squatter area, ngayon po may bahay na sa subdivision. Maganda ba yung resulta? Galing naglalakad, ngayon po may sasakyan. Maganda ba yon?
Ang kagandahan po, sabi niya, bro, one of this day, tatayo tayo ng company. Sabi ko, humataw ako dito tapos tatayo. Ano kayo meron? Sinubukan namin, good news guys, nagmi-meeting kami. Ma'am sir, mas maganda pala kaysa dati. 99% of my group, Team of Davao, nabaklas po namin sa I-1. Palakpak naman dyan. Ang kagandahan po, sabi ni Chairman, VP Jun Agaraw po, marketing. Ma'am sir, sabi niya, kung ang dami kong nakikita sa inyo, dati sa ibang company pa tayo bro, ang dami po, 8 of your core group or core leader po, nagkasasakyan. Dahil sa pagbimentor ko, ako lang nakakita, hindi pa ako may-ari ng company, ngayon pa kaya na may-ari na ako. Tama po ba? Okay, kaya nga nagpapasalamat po ako sa dalawang vice president po natin sa training, Anthony Gatchalian, nami-meet ko po siya sa Davao. At the same time, yung online marketing natin, BP, Dennis Villarusa, may kamukha to, business partner ko sa Davao. Okay? Ang kagandahan po, nagmi-meet po kami ni Charles Langurayan, chairman of the board, sa Davao, 2009, nag-meet po kami. Sa ibang company po, kaso hindi po ako sumali. Bakit po? Ma-pride eh. Tama ba? Okay? Doon ako sumali, 2013 na po. Kagandahan po, yung mentor ko po, si Jun Agaraw. Pasalamat po ako dito. Kundi dahil sa kanya, hindi po ako mabuas networker at may resulta. Pasalamat po ako dito, Jun Agaraw. Palakpak naman dyan. Okay? Siyempre si Pres, our president po, Richard Tamayo. Nami-meet ko po siya, ang grabe. Ang bait pala. Ako po yung sumundo sa kanila. Yung pumunta po sila sa Davao. Saan po si Pres? Saan po? Ay, Pres! Salamat po, Pres. At the same time, yung may bahay niya, at saka yung may bahay din ni Chairman Charles Langurayan po. By the way po, message ko lang po. Kung dito po marami pang hindi pa member, please lang po, wag ka nang magduda. Parang eroplano po yung I-1. Pag hindi ka sasama, lilipad at lilipad to. At sa paglipad namin, aangat at aangat to, dapat susumama ka na. Palakpak naman dyan. Okay? By the way guys, salamat sa inyo. Thank you so much. Napunta po ako dito. First time in my life po, magtotalk sa ganitong kadaming tao po, kagandahan po. Nako, hindi lang pala ako nagkaresulta. At ang dami po. Pwede natin palakpakan top 10 po ng buong Pilipinas. Thank you so much and good evening sa lahat. I'm Marlon Saberon po. Alright. Okay. Kung kayo ho, pinapangarap nyo na magkasama sa top 10, pumalakpak! Alright. So ngayon, yung pinakaano po natin, the last but not the least, our top 1. Okay. So dati po siyang Japayoko. Former OFW po, kapareho ko po. Ang maganda nito, halos kuya na po namin siya ni brother ni Charles. So ang maganda nito, dahil sa 3 weeks natin na encoding, yung kinita niya po, 315,000! Alright, so natin papatagalin. Palakpak ng bonggang-bongga. Coach Rocky Laude. Ay, oh sorry, may ano pa pala po. Kailanman o saan, walang pakialam. Tayo na mag-umpisa, tama na ang pag-umumo tayo.
tayo'y magsaya. Alay ko sa ating mundo, yan ang nais ko. Tayo natin, saling natin sa tugtog. Bigyan saysay itong tunog. Yan! At sayan, sabay sumama ka. Sige lang ng sige. Okay na ang lagyan. Hataw na! Huwag kang mapahon. Hataw at galaw. Oh, ikaw. Hataw na! Nang ganyan, lahat sumagalaw. Kaya hataw na! Tayo'y magsama-sama, tayo ay magpasya. Sabag sa tunog, sabay sa pagbibyog. Sana'y pagbigyan niyo ako at makikitan niyo. Tamang paghataw at paglaro ng tono. Pag naririnig ko ang awit, ay natutuwang tunay. Ang kailangan lang ay magamit. Sige lang ang sige, kahit sino pwede ba? Hataw na! Huwag kang mapagod. Hataw at galaw. Oh, ikaw. Hataw na! Nang ganyan, lahat sumagalaw. Hataw na! Hataw na! Huwag kang mapagod. Hataw at galaw. Ako, ikaw. Hataw na! Nang ganyan, lahat sumasayaw. Hataw na! Sige lang, sige. Sige lang. Sige lang, sige. Sige lang, sige. Nanghahatid balita sa bawat tao sa mundo. Magsama-sama, tayo'y makisali. Ito ay kay dali. Hataw na! Huwag kang mapagod. Hataw at galaw. Oh, ikaw. Hataw na! Nang ganyan, lahat sumasayaw. Kaya hataw na! Hataw na! Huwag kang mapagod. Hataw at galaw. Oh, ikaw tayong lahat. Hataw na! Nang ganyan, lahat sumasayaw. Kaya hataw na! Sinasabi na walang pakasubali at nagpapakasakali dahil di mapagkalit ang pagbabago ng isipan. Lumang kaugalian, nais kong makita sa aking Kayo! Good evening! Totoo pala sabi nila, nakakasilaw nga dito. Okay. Guys, pwede isang malupit na palakpakan para sa I1 Company. Yun, oh. Guys, alam ko na-motivate kayo. Na-inspire kayo sa mga tao nagsalita rito. Ganun din po ako. Nung una, katulad nyo ako, nakaupo rin ako dyan. Alam nyo yun? Pero may mga tanong sa sarili ko. Yung nangyari kaya sa kanila, mangyayari din sa akin? Di ba hindi natin alam? Guys, hindi po na natin malalaman yun kung di natin susubukan. Nakuha nyo po? Guys, yun po ang laging tanong sa sarili ko. Sabi ko, mangyayari kaya sa akin yun? Guys, nangyari po. Ngayon, nandito ako sa harapan nyo. Magkikwento ako ng success story ko. Palakpakan naman dyan. Guys, bago ko ikwento yun, kwento lang ako konting background. Huwag kayong mag-alala. Matulin lang po ako mag-share. Mga 5 minutes and 30 minutes. Ayan ha. So, konting background lang po. Dati po akong OFW, siguro naman, napanood nyo. 9 years po ako nag-work sa abroad. Isa po akong Japayuku. Sa Japan po ako nag-work. So, alam nyo yun, gano'n rin po kami mga typical na OFW. Punta ng abroad, 10 months, 11 months, babalik sa na naman sa uuwi ng Pilipinas, babalik sa abroad. Alam nyo kung bakit? Kasi wala na pong kita. Pero ang gastos tuloy-tuloy. Gano'n po nangyari sa buhay ko for 9 years. Alam nyo, hindi ko makakalimutan. Nung first day ko po sa work, pagpasok ko ron, nakita ko yung mga kasama ko, mga veterano, ang lalaki ng alahas, nagtanungan. Siyempre, banding, di ba? Sabi ko, ilang years na po kayo rito nag-work? Sabi sa akin, ako, 15 years. Sabi ko, matagal. Merong 17 years, may 21 years. So, nakita ko na ang future ko sa kanila. Nag-gets nyo po? Wala naman, gano'n naman tayo. Kung sino yung nauna, doon tayo pupunta. Sa ayaw at sa gusto natin. Nakuha nyo? So, sabi ko, ganito mangyayari sa akin. Malamang, maganda ang buhay nila, kaya sila nagtagal. So, wala. Sa madaling salita, 1 month, trabaho lang ako. And then, dumating yung time, tumanggap ako ng sweldo. Alam nyo, sila ang unang tumanggap ng sweldo, pero habang hinahawakan nila yung pera, mga nakasimangot sila. Sabi ko, bakit ganon? Yung pala, wala kaming pinag-iba sa mga empleyado sa Pilipinas.
Pasensya na po sa mga empleyado. Ito po yung katotohanan. Ganun din po kami sa abroad. Pagtanggap ng sweldo, dumadaan lang sa kamay. Kinabukasan, sunod na araw, wala na po. Kulang na naman. Ganun ang naging buhay ko. So medyo kinabahan ako ng konti. Bakit? Sila ang future ko eh. Malamang kaya sila nagtagal dahil ganun palang buhay. Ganun din ang mangyayari sa akin. So sabi ko, dapat masolusyonan ko to. Hindi pwedeng ganun na mangyayari sa akin. May mga pangarap ako. Ayoko naman na magtagal. So sa madaling salita, tinignan ko ngayon. Paano ako kita ng malaki? Nakita ko yung manager namin. Siyempre, yung mga manager, di ba, pag tumayo yan, naka-coat, naka-tie, ang ganda ng datingan. Sabi ko, malamang malaki sweldo nito. So siya, pinuntiri ako. Kaya lang pala, bago ka maging manager sa abroad, dapat, katulad ng Japan, aralin mo muna yung pagsusulat. Katakana, hiragana, kanji. Alam mo yun? Yung parang nagdo-drawing ng bahay. So ganun yun, inaral ko yun. Alam nyo guys, after 3 years, naging manager ako. Palakpakan naman. Di ba? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Yung manager namin namatay. No choice, manager ako di ba? Hindi, alam niyo kung bakit? Kasi po, nagtatrabaho po ako sa club. So, siyempre, exposed kami sa free radicals Puyat, di ba? Sa usok, sa alak, ganun po buhay namin. Kinabahan na naman ako. Kasi kung namatay ito, malamang dyan din ako papunta. Ayoko naman ng ganun. Hindi guys, no choice. Siyempre, pangarap ng lahat, tinupad ko na, naging manager ako. Kasi 11 kami nung pinag-aagawa namin yun So, first day ko ngayon, pagiging manager, siyempre, sarap, di ba? Naka-coat din ako, naka-tie. Pagdating ko ron, tinatawag akong manager. Sabi ko, sarap, ganito palang buhay. And then after 1 month, guys, pagtanggap ko ng sweldo, grabe, halos maguho ang mundo ko. Alam niyo po kung bakit? Kakapiraso lang ang nilaki ng sweldo, pero yung binigay sa akin responsibility, napakalaki. Hindi worth it. So sabi ko, kung ganito na naman ang sweldo ko, malamang 15 years na naman bago ako makaipon. Hanap na naman ako ng solusyon. Alam niyo kung bakit ganito ako? Lagi ako naghahanap ng solusyon. Kasi ito po tinuro ng magulang ko sa akin. Pag may problema ka, hanapan mo ng solusyon, huwag mo nang problemahin pa. Kasi pag hindi mo yan ginawa ng solusyon, may stress ka dyan. Nag-gets nyo? So yun po ang ginawa ko. Hanap akong solusyon. Sabi ko, ganito pala ang yan. Kailangan magdalawa akong trabaho. Kasi pag dalawa ang trabaho mo, may part-time ka, may full-time ka, yung part-time mo, yung panggastos mo, yung full-time mo, yun ang may tatabi mo. So nagugulat yung mga kasama ko. Kasi everyday po, 16 hours to 14 hours, 16 hours a day ang tinatrabaho ko, ganun po ako kasipag. Kasi mayroon ako pangarap Sabi ng mga kasama ko ron, pinapatay mo sarili mo. Sabi ko, okay lang yan. Kasi gusto ko agad matupad yung pangarap ko. Ano yun? Magkapera, makauwi ng Pilipinas. Ha? Uwi kang Pilipinas? Sira ulo ka pala Yung ibang tao nga, nag-aaral pa lang, nangangarap na pumunta ng abroad, ikaw nasa abroad na, uwi ka naman sa Pilipinas. Nag-gets nyo? So nagtatawa sila. Sabi ko, simple lang yan. Halimbawa, kayo kaya nasa lugar ko, meron kang anak, 12 years old. Simula pagkabata, hanggang lumaki ng 12 years old, kahit isang beses hindi ka tinawag na papa, tatay o daddy, anong gagawin mo? Di ba masakit? Masakit o napakasakit? Siyempre, di ba, halos wala kang tulog Pagtanggap mo ng sweldo, pupunta ka ng bangko, papadala mo sa kanya para, di ba, para mabigay mo lang kung ano yung gusto nila. Tapos simpleng pagtawag ng papa o tatay, hindi magawa, yun ang masakit sa akin. Yun po yung number 1 reason bakit gusto ko umuwi sa Pilipinas. Kasi gusto ko mapapalapit sa kanila. Kasi sa 9 years ko po pag-work sa abroad, 3 years pa lang nagkahiwalay kami ng asawa ko. Ganun po, sakripisyo nangyari. And then, ayoko naman dumating yung time na yung anak ko mawawala pa sa akin. Kasi sabi nga nila, yung asawa madali palitan. Pero yung anak mahirap. Nakuha niyo po? Nakakapuyat kaya. Hindi. Joke lang dyan. Biro lang. Hindi ganun po. So, yun rin po yung advice sa akin ng kapatid ko. Sabi niya, hanap ka ng opportunity, makauwi ka ng Pilipinas. Ganun po ginawa ko. So, sa madaling salita, sinipagan ko after 9 years, nakauwi akong Pilipinas. Yung pangarap ng lahat natupad ko, alam niyo po yun, yung magkaroon ng konting pera, puhunan para magnegosyo. Di ba lahat naman tayo, ganun goal natin? Magkaroon ng pera para magkaroon ng negosyo. Nangyari po yun. Pag uwi ko ng Pilipinas, nakabila akong kondo. So, tuwan-tuwa ako, di ba? Siyempre, may kondo ka, inuwian mo Yun nga lang, utang. Hinuhulugan. Malakas ang loob, umutang. And then, meron akong konting puhunan, 500,000. Nagtuyo po ako ng negosyo, water station. Di ba water station, dami nga kahit saan? So, nagtayo po ako, water station. Dito ako kasi ako yung una Nagkaroon ng water station So, sa madaling salita, sabi ko, ito na. Ang alam ko, pag may puhunan ka, pag nagnegosyo ka, kikita ka na. Di ba? Hindi po pala tama yun. Alam niyo po, 1 month hanggang 6 months, tumatakbo ang water station ko po. Wala po akong kinikita. Lumalabas pa ng pera, imbis na papasok.
Ganun pala ang negosyo pag walang nagtuturo sa'yo, walang nagme-mentor sa'yo, walang nag-guide sa'yo. Imbes na kumita ka, lalo kang maninegative. Ganun pa nangyari. So no choice, 1 month hanggang 6 months, inaaral ko siya. Wala na, nandun eh. So madaling salita, 7-8 months kumita po. So kumita, 20,000, 30,000, ditonto ako, di ba? Hanggang 9 months. Alam nyo, pang 10 buwan, nagulat na lang ako. Paggising ko na umaga, 2 water station, tinabihan ako. Ang matindi pa, left and right, parang binary. Isipin nyo na lang yun, kaliwat kanan, sino pa pupunta sa akin? So yung konting kinikita ko na 30,000, wala na, bagsak na naman. So wala, sabi ko, paano ba to? Hindi pwedeng ganito mangyari. So hanap na naman akong solusyon. Naalala ko ngayon, sa probinsya ng daddy ko sa Leyte, aba, sabi ko, parang walang water station doon ah. Tinawagan ko siya agad. Sabi ko, may water station ba dyan? Wala. Sabi ko, ayos. Sabi ko, impake natin to, lipat natin to agad doon. Walang water station doon. So madaling salita, pag lipat doon, tayo agad, diretso, operation. Alam nyo guys, 2 buwan. Sus, Ginoo, walang bumibili. Alam nyo kung bakit? Mga tao pala ron, hindi sanay uminom ng purified water. Wala, hindi sila sanay. Sanay sila yung deep well. Kasi masarap ang tubig doon eh. Doon ko na-realize, ko, paktay na. Ano ba naman to? Imbis na maayos ang buhay, lalong sumama. Isip ako ng isip. Wala akong makita ang solusyon, isa lang, bumalik sa abroad. Nag-gets siya? Kasi yun yung nakasanayan kong bagay eh. Sabi ko, ulitin ko lang. So ngayon, naisip ko, 9 years na po ako galing doon. Kung babalik ako, ang buhay ko, 9 years, ganun pa rin. Di ba? So tingnan nyo yung mga nauna sa inyo. Yung mga empleyado po rito ah. Ito po, totoo to. Tingnan nyo yung mga nauna sa inyo. Sayot sa gusto nyo, yun ang future nyo. So ganun din ako, sabi ko, kung babalik ako, malamang, ganun din ang buhay ko, hindi muna. Hanap muna ako opportunity, balik ako na Maynila. Pagbalik ko na Maynila, nagtayo po ako ng basketball team. Kaya ako tinawag na coach. So, syempre, ako nagtayo ng basketball team, ako na rin player. Di ba? So, wala silang magawa eh. So, ngayon, kasama ko po ron, mga abogado, accountant, mga barangay ng kapitan, konsehal, mga ganung klaseng tao, mga professional. So, nagkatuwaan kami, kasi kami yung first na grupo eh, sa community eh. Banding natin, mag-solicit tayo. Sino po yung mga nakapag-solicit dito? Huwag mahiya. Taas ang kamay. O nakakahiya, di ba? Grabe! Alam niyo yung pagsusolicit? Lahat pala pagdadaanan mo ron. Nasubukan ko po, kumakatok ako. Tok, 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 tok. May sisigaw sa loob. Huy, walang tao. Sino ka? Ganun po nangyari sa amin. Alam niyo po, kumatok ako ulit. Pagkatok na ganun, may sumilip sa bintana, ang gandang babae. Sabi ko, ayos, panalo ah. Pagbukas ng pinto, alam niyo po, pinahabol kami sa aso. Sabi niya, maistorbo kayo, natutulog. Ito na ngayon nangyari. Sabi nung attorney kasama ko, parang malas ka. Sabi niya, ako kakatok. Sabi ko, sige attorney, tirahin mo. Katok yung attorney. Tok, tok, tok. Bukas yung pinto. Sabi, swerte ako, di ba? Binato po siya ng sobre. Isipin nyo, abogado, binato ng sobre sa mukha. Hindi napahiya siya, di ba? Dinampot niya yung sobre, tiningnan niya. Pagtingin niya, alam nyo pa magkano laman? 20 pesos. Abogado, binato ng 20 pesos. Di nagkakahiyaan na kami. So sabi ko ngayon sa attorney na yun, sa attorney, siguro maganda gawin natin, pagkati-hatian na lang natin kung magkano yung kulang. 20,000 pa po ang kulang kasi 3 team kami. Kaya sige, nakakayanin ginagawa natin. Nung time na yun, nasa 5th floor po kami. Nung nasa 5th floor kami, pababa nga kami ngayon, nagkikwentuhan sa hagdanan. Pagtingin ko sa ground floor, may nakita akong tao. Naalala ko yung tao na yun, yung pamangkin, binigyan ko ng solicitation letter. Sabi ko, nabigyan ko solicitation yung pamangkin nito ah. In-approach ko ngayon. Sabi ko, attorney, sabi ko lang to. Sabi niya, sige, try mo. Sabi ko, bro, natanggap mo ba yung solicitation letter? Tumingin sa akin na gano'n. Lumapit sa pinto. Sabi ko, patay, isasara ang pinto. Alam niyo ginawa? Binuksan ng pinto. Sabi niya, bro, natanggap ko. Pasok kayo. Sabi ko, ayos to ah. Alam nang hihingian, pinapasok pa kami. Di ba? Kakaiba sa lahat. Nagulat pa ako, sabi niya, upo kayo. Pinaupo kami sa sopa. Naglabas ng soft drink, sabi ko, malamang ito na ibibigay. Naglabas ng tinapay, tapos sabi niya, kumusta ba? Ganon. Sabi niya, ano bang purpose niyo? Sabi ko, nagsosolicit kami. Sabi niya, magkano kulang? Sabi ko, 20,000. Tumingin sa akin. Tumalikod. Maya konti, lumabas. May hawak na 20,000. Inabutan ako. Guys, pag ganung klase yung tao, first time mo na meet, hiningian mo, binigyan ka ng 20,000, anong klaseng tao yun? Ha? Mabait? Oo. Sabi ko, napakabait naman ito, malamang may ginagawang illegal to. Di ba? Isipin mo ba naman, kung nasa katinuan yun, ngayon lang kami nagkikita, bibigyan ako ng 20,000, aba, loko-loko. Hindi, gano'n naman tayo mga Pilipino, di ba?
Tutulungan ka na, pag-iisipan pa na masama. Totoo yun, umamin kayo, di ba? Tinamaan kayo, no? Ganun po ako. Natulungan na, pinag-isipan ko pa masama eh. Alam niyo, pagtalikod namin, paglabas namin, kasama ko yung abogado, sabi ko sa kanya, attorney, konting tiis lang. Sabi niya, bakit? Magkakaroon ka ng kliyente. Ano yun? Mahuhuli yan, may ginagawang illegal yan. Tawa ng tawa yung abogado, sabi niya, walang iya ka talaga. Hindi guys, kinabukasan, bumalik ako. Nagpasalamat ako sa tao yun. Kinuwento ko sa kanya yung mga pinagdaanan namin. Natawa siya. Sabi niya, ano ba background mo? Sabi ko, nag-abroad ako. Pero tumigil muna ako. Sabi niya, tama-tama. Sabi niya, meron ako opportunity papakita sa'yo. Sabi niya, baka magustuhan mo pagtulungan natin. Sabi ko, ano kayang bibenta namin ito? Di ba? Baka mamaya maka one time eh. Bakit hindi? So ngayon, sabi ko, sige. Sabi niya, mamaya, 6 o'clock, punta ako opisina, sama ka. Aba, ibang klase to. Isipin mo, illegal na tao, may opisina. Di ba? Usually yan, nasa mga release ng train lang yan, nasa squatter area eh. Siya may opisina. Ano kaya to? Iisip ako ngayon. Ito na ngayon, tawag siya 6 o'clock. Sabi niya, bro, alis na tayo, kita tayo sa lobby. Sabi ko, sige. Pagbaba ko sa lobby, gulat ako, may 2 sasakyan. Fortuner at saka Altera. Parehas itim. Sabi ko, siya na kaya to? Matindi. Guys, may bumaba, may bodyguard, nakachaleko, may baril. Sabi ko, big time talaga to. Hindi ako nagkamali ng taong sasamahan, di ba? Tapos bumakas yung salamin, sabi niya, bro, dito ka sumakay. Sabi ko, sige. Pagsakay kong gano'n, tumingin ako sa likod. Baka mamaya kung anong meron eh, di ba? Na illegal eh. Mahirap na. At least naka-ready ako. Di ba? Tingin akong gano'n. Wala naman. Tapos nagulat na lang ako. Guys, huminto po kami. Alam niyo saan? Ortigas. Alam niyo yung Robinson's Galleria? Siguro naman marami rito galing doon eh, no? Yun po. Pag hinto namin doon sa Robinson's Galleria, may tinuro siya kabilang building. Sabi niya, bro, sama-sama ka sa pamangking ko. Akit kayo dyan. Yan yung opisina ko. Sabi ko, ibang klase to. May opisina talaga. Pero na-curious na ako, ano kaya yun? Bumaba ako, tapos sabi niya, may ka-meeting lang ako dito sa galeriya. Sabi ko, ibang klase talaga tong illegal na taong to. Isipin mo, nakakapag-meeting sa mga ganung lugar. Wala na. Habang umakit kami sa elevator, kwentuhan kami nung kasama ko, then nagulat na lang ako. Kasi ganito yun eh. Parang ganito. Ganito. Mayroon pa nagsasalita sa gitna, tapos may salamin sa gilid. Nahinto ko. Sabi ko, ano to? Tinignan ko yung pamangkin. Sabi ko, ano to? Sabi niya, attend tayo dyan, seminar. Sabi ko, nalangiya. Nakidnap ako. Di ba? Sabi ko, ngayon guys, halos ayoko pumasok. Tinanong ko siya, seminar ng ano? Sabi niya, network marketing. Sabi ko yung networking. Sabi niya, oo. Galit na galit ako. Halos ayoko pumasok. Alam niyo kung bakit? Kasi ang paningin ko po talaga sa network marketing, illegal. Scam, lokohan. Hindi na po natatanong, ang tatay ko po, retired colonel. Ang trabaho ng tatay ko, magbigay ng bodyguard sa mga VIP na tao. Ang isa po sa nabigyan ng bodyguard ng daddy ko, kilala niyo si Rose Balajay? Pyramiding Queen? Multitel. Okay. Si Ervin Mateo, Pyramiding King. Ito matindi pa. Maria Teresa Santos, Pyramiding Princess. Lahat po yun, tatay ko nagbigay ng bodyguard dun. Kaya kilala ko mga mga karakas nun. So sa madaling salita, pag sinabing network marketing, wala na. Sarado na isip ko. Kaya lang guys naalala ko, binigyan ako ng 20,000. Di ba? Mamaya, pag umupo ako, bigyan ako ulit. Kayo, hindi kayo upo? Di ba? So nag-isip-isip ako. Wala namang mawawala, di ba? Upo ako ngayon. Pag upo ko, pinakinggan ko, magaling yung speaker. Lahat ng negative sa isip ko, sinagot. Yung illegal at legal. Simple lang, illegal, walang produkto. Legal, pag nag-invest ka, may kapalit na products. So ganun lang, nasagot agad. Sabi ko, ayos to Pinakinggan ko ngayon. Di ba? Hindi ko siya naisip ko. Pinakinggan ko ngayon. Nung pinakinggan ko, nagulat na lang ako. Pagtapos, kumain kami sa McDonald's Shell. Hindi ko talaga makalimutan yan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung hamburger, halos hindi ko malasahan. Iniisip ko na kung sino yung mga taong iimbitahan ko. Sabi ko, sino kayang iimbitahan ko? After nun, umuwi na ako ng bahay. Pag uwi ko ng bahay, nanonood akong TV. Habang nanonood ako ng TV, yung asawa ko pala, nagsasalita sa likod ko. May sinasabi siya sa akin, hindi ko naririnig. Alam niyo kung bakit? Yung paningin ko doon sa mga tao sa TV, naglalakad, direct referral. Di ba? Sabi ko, dami itong direct referral. Okay, tuloy niyan. Okay lang yan. Yeah. Ito na ngayon. Sabi ko ngayon, antok lang to. Malamang to, inaantok lang ako to, kailangan ko itulog. So humiga na ako. Paghiga ko, pinatay ko ilaw, tumingin ako sa ceiling, alam niyo nakita ko? Puro bilog. Puro pairing bonus. Puro commission. Sabi ko, ano ba naman to? Alam niyo guys, alas 12 po ako humiga. 3
3:30 na ng umaga, hindi pa ako makatulog. Alam niyo ginawa ko? Tinawagan ko yung tao nag-imbita sa akin. Sabi ko, Brad, maraming salamat. Oh, sabi niya, maganda yung opportunity, di ba? Oo, tama ka. Walang iya ka, ginulo mo buhay ko. Di ba? Nananahimik ka, papakitaan ka ng ganon. Siyempre, masira utak mo eh. May pangarap ka. Gusto mo matupad. Tapos malitang puhunan. Sabi ko, pwedeng gawin to. Alam niyo guys, hindi ko na pinatagal. After 1 day, sumali po ako. Kumuha po ako ng 7 accounts. So, dito ang na ako ngayon, di ba? Ang sabi nila, pag may 7 accounts ka, kailangan mo ng 8 tao sa ilalim. Nag-isip ako ngayon, 8 tao. Sino ba unahin ko? Naalala ko, ba't pa ako lalayo? Siyempre, kamag-anak ko na. Kapatid ko. Bakit? Kapatid ko kasi negosyante. Di ba? May asawang piloto. Maraming contacts. Kung mga ganung pera lang, sabi ko maraming contact to, sure hit na to. Dinala ko po ngayon yung package. Pagdala ko ron, papasok pa lang ng pinto, nakita niya ako. Siya, tol, ano yan? Sabi ko, may opportunity na, hindi na ako babalik ng abroad. Sabi niya, sige, upo ka. Ano yan? Sabi niya, yan ba yung networking? Sabi ko, oo. Sabi ko, ayos. Sure hit to. Sabi nila, pag alam na raw networking, madali nang makausap. Wala ka nang kahirap-hirap. Di ba? Hindi mo na papaliwanagan eh, kasi alam na. So sabi ko, tol, ano masasabi mo? Sabi niya, ayos yan, tol. Totoo yan. Sabi niya, alam mo, maraming yumaman dyan eh. Talo na yung mga nauna, yung mga ganun. Sabi niya, ano sa tingin mo? Sabi niya, ano yan, tutuloy mo yan, kakaririn mo? Sabi ko, oo. Sabi ko, kasi yung nakausap ko, malaki kinita eh. Sabi niya, tol, sige, tuloy-tuloy mo yan. Para magkaloko-loko na buhay mo. Sabi niya, ano ka ba naman? Anong alam mo dyan? Di ba? Hindi mo linya yan. Hindi ka nga marunong magsalita eh. Papaliwanag mo pa yan. At saka hindi ka na ba nadala, yung tatay natin na imbestigahan dahil nga dyan sa mga pyramiding na yan, na involved yung pangalan niya, nung hinulo yung mga scammer, akala siya pa yung protector. Sabi ko nga, sabi ko, hindi, nandito na eh. Totoo pala yun. Pag hindi nila nakita yung opportunity, negative ang sasabihin nila. Nag-gets nyo? Pero guys, gabi, hinang-hina ako nun. Durug ang puso ko. Bakit? Kasi yung kapatid kong yun ang nagsabi sa akin, na maghanap ako ng opportunity sa Pilipinas para mapalapit sa anak ko. Ang akala ko, siya yung taong tutulong sa akin. Hindi. Siya pa yung nag-reject, discourage pa ako. Masakit to, napakasakit. Kaya lang guys, tiningnan ko siya. At saka tiningnan ko yung taong nag-imbita sa akin. Pwede palakpakan natin, si Chairman Charles Langurayan. Oo. Sabi no? Siya po, yung nag-imbita sa akin. Siya po yung nagpakita sa akin ng opportunity. Alam niyo guys, kinabukasan, siyempre, hinang-hina ako, di ba? Akala ko ganun kadali ang networking eh. Tinanong ko siya ngayon. Sabi ko, upline, akala ko ba madali ito? Sabi niya, oo, madali ang isang bagay pag alam mo kung paano gagawin. Tama o tama? So sabi ko, ganun ba? Sabi ko, ano bang mga dapat kong gawin para kitain ko yung kinikita mo? Sabi niya, simple lang yan. Observe ka muna. Sama ka sa akin. Sabi nga, so sa madaling salita, kopyahin mo kung anong ginagawa ko. Sabi ko, ayos. Kikita ako talaga. Yayaman ako rito. Alam niyo kung bakit? Nung nag-aaral po ako, yun ang minaster ko, yung pangungopya. Alam niyo yung papel, nakatagilid? Pag nakita ko yan, sigurado kahit nakatagilid yan, makukopya ko yan. Ito pa, papakita sa iyo ng harapan. So guys, ganun ang ginawa ko, nag-observe ako sa kanya. Sumama ako sa kanya. Alam niyo, sa madaling salita, naging driver pa nga niya ako eh. Alam niyo, pag pumupunta kami ng Batangas, ganun po yung mga tao ron, tinatanong pa ako, paano ka nag-apply dyan? Magkano sweldo mo? Yung pala sekreto, para kayo yumaman. Yung pride mo, ibababa mo. Nakuha niyo? Kung ano ka dati, kalimutan mo yun. Dapat talaga baguhin mo lahat. Yung pala sekreto. So guys, yun ang ginawa ko. Alam niyo, pumunta kami Iligan. Nung nasa Iligan kami, nilapitan ako eh. Sabi niya, di ba ikaw yung photographer ni Chairman Charles? Sabi ko, ayos, tumataas na ranggo ko. Di ba? Sa Batangas, driver eh. Sa Iligan, photographer. Pagpunta namin ng Cagayan de Oro, kumakain ako, nilapitan ako. Brad, sabi ko, bakit? Ikaw ba yung bodyguard? Ako, ayos. Paakit na ng paakit, ano kaya susunod? Alam niyo guys, ganun ang ginawa ko. For how many months, nag-observe ako sa kanya. Alam niyo, kung saan kami nakarating? Hong Kong, Singapore, Malaysia. Gusto niyo rin mag-observe? Gusto niyo rin mag-observe? Ganun po, nakasama niya ako. Halos matulog, kumain, lahat. Sa katawan, nakita ko paano siya magtrabaho. Grabe. No wonder, naging milyonaryo. Yung pala ang sekreto nun, hataw ng todo. So, 6 months, 8 months, nag-observe ako sa kanya. Pagpunta namin ng opisina, sa baba, nagulat ako, nakita ko yung isang kasama namin. Yung kabats ko, pagdating doon, may dala ng sasakyan. Alam mo yung sasakyan niya, accent, gold.
yung limited edition. Ito pa nakakatuwa kasi nung time na yun, 21 years old lang siya. Ngayon po may-ari na ng kumpanya. Bilyonaryo na. Sunod nun, maya-maya may dumating naman, taga Bicol. Naalala ko, kabats ko to ha. Sabi ko, bro, ba't ang mamadali ka? Sabi niya, kunin ko yung SAS ko, tsaka PIN. Sabi niya, awardan ako. Ano yun? Millionaires Club. Ha? May sasakyan, Millionaires Club. Ayos ah. Maya-mayang konti, hindi ko makalimutan to. 12 o'clock ng gabi. Pumarada po, kulay dilaw, Hyundai Genesis. Pagkakita ko, bumaba. Bro, bagong labas, galing kasa. Grabe, no? Ito matindi. Tiningnan ko sarili ko, mula ulo hanggang paa, kahit ano, wala pa. Nasarapan, kaka-observe. Mali pala yun. Di ba? Guys, nasarapan ako kaka-observe. Mali pala yun. Dapat lahat ng bagay na natututunan mo, ginagawa mo, ina-apply mo, para at the end of the day, meron kang resulta. Nakuha niyo po? Kaya lang, hindi naman tayo lahat ganun eh. Di ba? Minsan may mga bagay muna tayong ma-realize bago natin gawin. So ngayon, nasabi ko, napag-iiwanan na ako. Gusto niyo mapag-iwanan? Gusto niyo mapag-iwanan? Ganon din ako, ayoko rin mangyari sa akin yun. So sabi ko, itong araw, hahatawin ko na to. Pero yung hataw ko, kapiraso pa lang. After 1 week, nagulat na lang ako. Alam niyo kung bakit? Yung sister ko po, nagkasakit. So nung nagkasakit siya, kailangan ng pera. Dadali sa ospital eh. So nung dinala sa ospital ngayon, tuwag yung sister ko, sabi kailangan ng pera. So kailangan mag-produce tayo agad 200,000. Eh hindi naman po ganun kadali ang pera, di ba? Tumawag ako sa sister ko sa abroad and then pagtawag sa akin, sabi niya after 2 days papadalan kita ng pera, walang problema. So hintay ako. After 2 days dumating po ang pera. 10 o'clock, 11 o'clock ang sister ko namatay. So nakita niyo yun? Kung meron pala akong pera, at least kahit papano yung buhay ng kapatid ko hahaba pa. Doon ko na-realize kung gaano kahalaga yung pera. Sabi ko, bakit may mga ganito pang kailangan na pangyayari bago ko ma-realize na dapat hinataw ko na yung opportunity pinakita sa akin nung una pa. Totoo pala sabi nila, ang pagsisisi nasa huli. Nakuha niyo po? So sa madaling salita, hinataw ko siya, sinagad ko siya, after 6 months, kumikita na po ako ng 100,000 per month. Salamat sa palakpak. Huwag sana kayo mayabangan ha, huwag sana kayo mayabangan, pero sa industriya to, kakapiraso pa lang po yun. Alam nyo naman siguro yun. So sa madaling salita, hinataw ko siyang todo, sinagad ko na, and then kumita na po ako ng sunod. Hindi na mo po ang pigilan. Alam nyo guys, nagulat na lang ako. After 1 year po, nakabili akong sasakyan. Diba? 9 years ako sa abroad eh, kahit gulong, hindi ko nabili. Samantalang dito, 1 year pa lang, kumita na ako. Yun po, sa dati naming kumpanya, dumating po ang time, kinausap ako ni Chairman Charles, sabi niya, dumakita ako ng sinyales, magtatayo tayo ng kumpanya. Sabi ko, ano kaya nakain ito? Diba? Kumikita ng 2.5, 2.7 million per month, biglang magtatayo ng kumpanya. So, hindi po biro yun. Tapos, doon pa yung time na umarangkada na rin ng grupo ko, kumikita na rin ako malaki, nagti-300 na po ako. Tapos, bigla namin tatalikuran, so sa madaling salita, mag-uumpisa na naman kami. Kaya lang naalala ko, doon po sa dati naming company, 2 years pa lang ako. Pero naka 6 million na po ako. Di ba? So sabi ko, paano na lang kung ako kaya mauna? Kasi doon po talaga suntok na sa buwan eh. Karamihan po na kinakausap namin, sa totoo lang alam na kung ano yung negosyo. Negative pa. So sabi ko, paano na lang kaya kung ako mauuna, ano kaya mangyayari? So ganun pala, ang puhunan pala sa negosyo, walang iba, lakas ng loob. So yun ang ginawa ko, sumama ako sa kanya, and then ito na po nangyari. After 2 weeks, nang encoding natin, yun na po kinita namin, 300,000. Yung kinikita ko dati ron, 2 weeks pa lang, kinita ko na rito. So guys, huwag sana kayo mayabangan kasi nag-uumpisa pa lang tayo. Alam ko, marami dito nang gigigil. Bukas makalawa, hahataw to, mag-uunahan to. So, maraming salamat po sa inyo. Thank you, Iwon Family. President Richard Tamayo. Salamat. Anthony Gatchalan. Chairman Charles Tanggurayan. Chairman Joe Dagaraw. Eh, siyempre, ang iniidolo ng lahat, Mr. Dennis Villarosa. Thank you. Maraming salamat.